Ang basher mo. Bakit ano? Ako pa ba din pumasanis? Ha? Wala to. Okay lang ako. Okay lang ako. Pwede dong. Ikaw muna, kuya. Tagay ko advice. Kanang wala ka yung hindi ka pinili ba, yung wala ka gipili sa imong kinahigugma. Yung sa imong advice nako. Kaya wala man ko gipili. Wala ka gipili sa imong kinahigugma. Oo. May advice ko. Tagay kong advice kaya basi na kay pwede ma-advise nako. Gihigugma na ko siya pero wala ko niya gihigugma. Kaya siya gihigugma nga lain. Kulang ka siya. Kulang ka siya ang pagtagad ba? Kulang sa pagtagad. Kulang ko sa pagtagad? Kinahatag man ako tanan. Murag panikitbutas. Gcash, tanan. Panikitbutas na sa mga. Ha? Yung mga pagpanya sa mga ba, yab. Lagi ko na kanya ba, panikitbutas siya pagmamahal mo sa iyo. Ginawa lang niya akong panakitbutas. Ano na siya. Nga ikaw, sige kagatag siya ha. Oo. Kagatag. Na tapos nasa uyab laing. Dito siya, imong ginagawa kasi wala siguro, imong hinatag ni mo siya, ihatag na pispikas. So yung mga binigay ko, binibigay lang din niya sa... ana. So may jowa yun. Kung may jowa siya. So hiwalayan ko na lang. Tanongin mo kung gaano kanya kamahal, kung pakita niya kung nagmahal sa iyo, pakita niya sa iyo. Sabihin mo kung mahal mo ba ako, hindi. Kung mahal mo ako, ipakita mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Ano na siya. Okay, kuya. Thank you. Okay. So may gabi sa tanan, no? So may gabi sa tanan. So naalala ko pala, wala pala akong jowa. So pagkita ko nagtanong, Kuya Juan ka sa advice. So may gabi sa tanan. Today is At Ate Crystal, yun nga tinatanong ko yung sarili ko. Wala lang pala akong jowa. Hello Papang, ayan si Papang nanonood. Ayan, Pang, mag-focus ka lang diyan, Pang. Oo. Ate Bebot, Ate Irene, hello. May advisor ka pa talaga. Oo, may advisor po tayo nga. Ate Marichu, ay, di ba nakarating na kayo, Tino? Kumusta ang Japan? Ate Petty Pam, hello. Ayan. So, kakaligo lang natin, no? Kaka-fresh. Wala lang yung kalungkot. Drama lang baka mali. Ito, Ate Maria Cristina, Ate Jenaline, Ate Malinaw Dalida, Ate Baby Antoline, hello. So, marami tayong mga, anong tawag dito? Marami tayong mga, marami tayong dapat sabihin. Marami akong dapat sasabihin sa inyo ngayong hapon. Marami tayong mga, kumbaga, mga ichichika ngayong hapon. Oo, marami ako ichichika ngayon sa inyo. Actually, hindi na hapon, gabi na yata. Ano sabi ni Ate Maricho? Perti inita ang Japan. Init pa sa Davao, giatay. Ginoo ko. Okay, Ate Petty Pam, so marami ako ichichika sa inyo ngayong hapon. So, samahan niyo ako ngayon sa live at marami tayong ichichika minute. Ate Zen Sophia Jerly Mangkaw. Hello.
Oo. So, unahin na natin yung visa ni Inday Katok. Hello, Ate Mimi Gofredo. Japan na pun kang happy for you. Thank you, Ate Mimi. Ayan, so unahin na natin yung visa ni Inday Katok. Until now, hindi pa talaga lumabas yung visa ni Inday Katok. Oo. Hindi pa talaga, actually, nag-update na kami ng aming, yung nag-aasikaso. Pero, hopefully, this week, hopefully this week, mailabas na sa embassy. Oo. So actually, in-update na ni Kuya, Ate Mitch, hello. Actually, in-update na ni Kuya, nag-aasikaso ng kanilang visa ni Papi RF at Jigjag. So, ang sabi, hopefully this week, pinakamatagal na daw yung 18, ngayong 18. So, sana lumabas na yung visa ni Inday Katok before 18 kasi meron palang deadline yung pagkuha ng ticket. So, may deadline daw yung pagkuha ng ticket, which is nakakalungkot. Ma'am Janine Castro, so, ayan, pag-pray po natin si Inday Katok na hopefully before 18, kailangang lumabas na yung visa kahit kay Inday Katok lang muna kasi kay Jigjag at kay ano ba tawag dito, kay Jigjag at kay Papi RF, susunod lang naman sila, kaya okay lang na mahuli sa kanila. So, ang kay Inday Katok talaga wala pa. Oo. So actually naka-ready na yung aming mga luggage. Ayan yung mga luggage. Ate Maria Teresa Miguel, Ate Jovelyn, Ate Aimee, Ma'am Jessa, hello. Ayan. So naka-ready na po yung ating mga luggage pabalik at pauwi ng Japan. Ayan, naka-ready na yung mga luggage, guys. Ayan. So actually yung mga luggage na yan yung mga dala ni Papang at Mama Mary nung umuwi sila dito sa Pilipinas. Oo. So wala na itong mga laman ha, pero dadalhin pa rin nila ito dahil lalagyan ito ng mga yung mga kailangan doon sa Japan, like yung mga pagkain, like mga noodles, mga sardinas, mga corned beef, yung alam niyo yung mga pagkain Pilipino. So yan po, kaya po actually galing to ng building. So kinuha ni Ate Judith at pinilik niya dito kasi nga lalagyan ito ng mga pagkaing Pinoy. Oo, like yun nga sinabi ko na kanina. Ayan, guys. Oo, so ang dami, no? Actually ito yung dala nila, yung galing sila ng Japan pauwi dito sa Davao. So ito talaga actually kulang pa to, marami pa to. So meron pa dun sa taas at ngayon nalagyan na ito ng mga canned goods. So just imagine, guys, ang ilalagay dito ay puro mga pagkaing Pinoy, mga gamit, mga Pinoy. Ayan. So actually kanina nagdandahan na malengke si Ate Alay. So meron na andyan na yung mga iba. Actually kulang pa to, guys. So meron pang mga iba na kailangan. Oo. So isa-isa lang yan. Yan yung mga ilalagay sa luggage. Yan yung mga noodles, mga merong mga hindi kape mga pansit canton, etc., sardinas, corned beef. So meron din tayong maraming bedsheets. Ayan, dadalhin din yan sa Japan, guys. Dadalhin din yan, pack. Diba? Pero kulang pa yan. Bukas mag-grocery na naman. So ayan, tapos ibebenta naman dun sa Japan. Hindi po ibebenta, my God, nagkakamali po kayo. Hindi po ibebenta yan. Anong chismis yan? Ano ibebenta? Hindi nagbibenta sila. Hindi nagbibenta po sila, Mama Mary at Papang, yung mga dinadala nila na mga, actually, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mga 12, siguro mga 15 luggage yan, at ang laman ay puro mga canned goods. Pero nagkakamali po kayo, sino yung nag-comment, tapos ibebenta doon sa Japan, nagkakamali po kayo, Ma'am, Sir, Ma'am, or Lloyds, Tobias, hindi po binibenta yan. Pagkos, ayan po ay budget nila, yan po ay kakainin nila, at yung iba, usually, pinamimigay nila, yan yung mga pasalubong ni Mama Mary at ni Papang, pauwi at pabalik ng Japan. Binibigyan, kaya sila namimili ng mga ganyan kadami kasi yung iba, binibigay nila as pasalubong dun sa mga pamilya, mga kaibigan nila ng Pinoy na andun sa Japan, at yung matitira ay budget nila. Hindi po binibenta yan. Nagkakamali po kayo. Grabe naman kayo. Oo, grabe naman yung mga issue na yan. Beshi, very...
Oo. Actually, tama naman talaga yung caption ko na very nakakalungkot. Kasi nga, nakakalungkot kasi nalungkot talaga ako kasi nga yung visa ni Inday Catok kinahabol natin. So, dapat hopefully before 18, andun lumabas na yung visa ni Inday Catok. So, nalulungkot talaga ako. Ano bang, Lord? Oo. Diba? Tsaka anong chismis na binibenta, hindi po nagbibenta, hindi po ganyan sila Mama Mary at Papang na nagbibenta ng mga, nagbibenta ng mga canned goods. Wala naman po silang business na ganyan or whatever. Kung nakafollow kayo sa kanila, never nyo nakita sa mga live or sa mga video vlog nila na binibenta nila yung mga kuan. Na binibenta nila. Wala namang masama na binibenta, pero hindi naman nila ginagawa nila yan. Konsumo nila yan. Kung kayo po ay follower, kung kayo po ay solid follower at nakasubaybay talaga, hindi po sila nagbebenta. Wala namang masama sa nagbebenta. So yun nga, dapat hopefully guys, dapat hopefully before 18 lumabas na yung visa ni Inday Catok kasi nga ay wala pa talaga yung visa niya. So ayan po guys. Kung ano. So ang mangyayari guys, ito yung mangyayari kung hindi talaga lalabas yung visa ni Inday Catok within until 18 or before 18. Kung hindi talaga lalabas yung Inday Catok, so there's a big chance na makakabalik at makakauwi talaga. Makakabalik at makauwi talaga siya ng bahasaan. Yes. So anong tawag dito? So pag hindi talaga lumabas yung visa ni Inday Catok until 18, so kasama talaga siya pag uwi nila Jessica at Claudine, si Lyra, pauwi ng hasaan. Yun. Doon naman about sa medical, guys, kuan lang yun, alam nyo na, di ba? So, usually pag nag-a-abroad tayo, pag pumupunta tayo ng Pilipinas, ng ibang bansa, sinisigurado talaga natin na safe tayo. I mean, yung health natin okay, di ba? Ayan. Especially yung kumukuha, yung mga sponsor, di ba? So, sinisigurado talaga na okay yung health. Walang health issues, etc. So far okay naman yung health ko. Doon lang ako parang meron ng something doon sa aking cholesterol which is dapat medyo anong tawag dito, medyo aware ako dapat sa mga kinakain ko like meat, dapat more on fish, more on vegetables. Kaya nga Ma'am Dwight, sayang naman kung hindi makakasabay si Inday Catok sa inyong pag-alis. Oo nga yun nga yung ikinalulungkot ko. Kaya yung caption ko nakakalungkot. Hindi nyo ba naintindihan guys? Yun yung ikinalulungkot ko. Kasi dapat until before 18 dapat lumabas na kasi yung pagkuha ng ticket, meron pong deadline, required ang medical record. Yes, exactly, especially sa mga kumukuha sa mga sponsor. Kasi syempre, 'di ba, concerned din sila sa health, 'di ba, sa health ng mga kinukuha nila. So dapat safe talaga. Especially may mga bata doon. 'Di ba, kaloka. Tulad sa akin, Kampa, medical muna kasi para ipasa sa embassy at stamp the visa namin sa passport. Ex-abroad here, don't bash me. Yes, tulad sa akin, medical muna kasi pasa sa embassy. Yes, tama naman po kayo. Naintindihan na namin bakit malungkot ang caption, kaloka naman kasi. Yes, Ma'am Jen, kayo naman, hinusgahan niyo ako kaagad, kaloka kayo. Okay, anyway, so actually excited na rin si Claudine at si Jessica pabalik at pauwi ng hasaan kasi may God, almost 2 months din silang nakatira or wala sa hasaan. Si Jessica, I think na-miss niya si Jessica super miss na miss din yung asawa niya. Parang, 'di ba? Parang
yung asawa din ni Jessica, miss na din siya. So, almost 2 months silang walang ana-ana. Kaloka, di ba? Oo. Minsan na naginip nga si Jessica na parang inaana daw siya ng asawa niya. Pero pagising niya, panaginip lang pala. Ma'am SP, hello, sana all may Mama Mary. Oo, di ba? Si Claudia naman for sure na-miss na yung pamilya, yung pamilya namin doon. Jen, walang ana-ana. Oo, kaya minsan talaga si Jessica, guys, na nanaginip yan. Sinasabi niya sa akin minsan, Noy, kasi Manoy kasi ang tawag sa akin. Noy, nanaginip ako kagabi. Hello, Juicy, ano naman pinanaginipan mo? Kaloka ka, di ba? Ilang araw na yan, lagi ka na naginip. Ano ba pinanaginipan mo? Sabi naman ni Jessica, nag-ana-ana daw ni Nigs. Kasi ang pangalan ng asawa niya, Nigs. Oo. So, ano naman pinanaginipan mo? Nag-ana-ana daw ni Nigs. Tapos pagising ko pala. Tapos sa panaginip, ipapasok na sana. Pagpasok, nagising ako kasi nga, anong tawag dito, pinagataw siya ng lamok. Ipagising niya, panaginip lang pala. Oo, di ba? Nakakaloka. Oo, sana all. Oo, so this, maybe 23 or 24, makakauwi na sila. So, matutuloy na talaga yung ana-anak. Siguro na paniginipan mo din medyo ka na. Ate Linta Magaki, Ate Crystal, hello. Ay, naku, Ate Crystal, lagi ako na naginip araw-araw. Ana-ana din ako. Oo. Minsan nga pagising ko, basa na yung panty ko. Totoo. Totoo yan. Lagi ako na naginip na meron ng lalaki na nagchururot sa akin. Hindi naman si Kuya Dodong. Oo, tapos pagising ko, tapos hinikap po yung panty ko. Ay, ba't basa? Ayun na. Oo. Nilabasan pala ang bakla. Ma'am Cathy, hello. Ate Marisol de Guzman, hello. Ma'am Jenjen Pofirada. Ma'am Konbanwa. Ate Maria Cristina Custodio. Oo, hello. Pero minsan, nung isang araw na naginip ako, inaana-ana daw ako ng lalaki. Tapos, tinatouch-touch ko na naman yung panty ko dito sa harap, walang basa. Tapos, tinouch ko dito sa likod, dito sa may puwitan, basa. Basa. Oo, iba na pala yun. Oo, may kulay na golden brown, kaloka ka. So, syempre, dumiretso ako ng CR. Kung gusto niyo magana pa reserve na doon sa house ni Madam Brenda. Ay, nakakaluka yun. Baka may manilip doon. Baka magsisilip. Okay. Ma'am Christine, baka di ba, Ma'am Ate Miriam Ocampo sa muka, ana, baka choose topic. Okay, hello, maing gabi sa tanan. Ayan. Okay, so excited ako, guys. So, ayan, okay, let's, I got nandyan to nagawas. Igit, oo. Sinabi, huwag nyo naman sabihin na grabe kayo. Oo, nagbigay na nga ako ng clue, sinabi nyo pa talaga na igit. Oo. Pero anyway, so guys, tuloy-tuloy yung papunta natin ng Japan. I just want to ask you, gusto kong humingi ng suggestion sa inyo ng mga nanonood ngayon. Oo, sa inyo mga nanonood ngayon. Okay guys, makinig, listen, please, listen to me. Oo. So, tuloy-tuloy yung papunta natin Japan. Ngayon guys, gusto ko humingi sa inyo ng suggestions kung ano yung mga pwedeng content na gagawin ko doon, which is para sa inyo, very interesting. Oo, okay, ulitin ko po, tuloy yung pagpunta natin yan in Japan this coming August 20. Gusto kong humingi sa inyo kasi nung unang punta ko, nagawa ko naman siguro yung mga content. Oo, siguro may mga content na hindi ko pa nagawa. So gusto kong humingi ng suggestion sa inyo ng pwede kong gawing content na para po sa inyo very interesting at papanoorin nyo talaga. So gusto kong suggestion ninyo guys, so comment down if meron kayong maibigay sa akin na content na very interesting. Ayan, so isa-isa ko basahin yan. Okay, okay, mauna tayo kay Ate Crystal Clear, diet content kang. Diet content, I'm not sure Ate Crystal sa diet kasi nga yung isa sa mga bagay na babalikan mo talaga sa Japan is yung food. Wait lang, napakasarap ng food sa Japan guys, okay? So, I'm not sure, pero let's try. Okay, next. Tumalon ka sa mataas kang, ginawa ko na po yan. Ate Mitch, pag dumpster
pag dumpster kag isa din yan sa mga bagay na iniisip ko na gusto kong gawin pagdating ng Japan. Oo, tingin-tingin sa mga basura. So hopefully sana magawa ko yan at magawa kong content yan. Gustong-gusto ko talaga yan. Actually, sa ngayon, isa talaga yan sa mga naiisip ko. Oo. So, pasok yan yung dumpster sa pwedeng content na gagawin natin pagdating na sa Japan. Okay, no, Ate Mariam Ocampo, tour mo kami buong Japan. Kamamlin, tour mo kami buong, pasok din yan, tour. Okay, dumpster, tour. Okay. Tatalon ka, ayoko nang tumalon, please, maawa kayo. Ang pagpapayat mo ka, ang pagdadayat mo. Actually, gusto ko din yan talaga, kasi nga, my goodness gracious. Para syempre, pag-uwi na nga saan, payat tayo. Diet kang, magligo ka ulit sa snow. Sa snow, wala na pong snow, kasi summer na po doon. Siguro magkaka-snow, maybe December, kaso nga, November, pauwi na ako pauwi na ako ng Pilipinas. So, hindi ko na mahabol yung snow if may snow sa November. Sa December. Kasi November, wala na. Tapos na po yung 3 months visa ko. Okay. Live ni Adili ko'y late upload ni. Tatalon ka ulit kang, my God, guys, ang dali niyong sabihin na tatalon, hindi niyo lang alam kung anong feeling. Hindi niyo alam kung ano yung feeling pagdating niyo doon. Kung, nako, iwan ko sa inyo. Mag-dumpster diving kayo, Kam. Yes, Ate Dayham, pwede yon. Pwede. How? Tatalon ko, huy, gino ko, adto ka sa pinaka-haunted place sa Japan. Actually, isa yan sa pupuntahan namin yan, Day. Oo, if matutuloy talaga sila Kazi, Brenda, at sila Jigjag this coming October. Oo, so, yan yung isa sa pupuntahan namin sa Japan. Dun sa, alam niyo ba yung roller coaster na nasa Guinness World Record na sobrang taas. So, andun yung in-haunted place. Pwede man na makontrol yung mga kaon bakang vlogs. Ate Hazel, my God. Pabain mo na hair mo kang mas lalo kang maganda. Yes. Magluto ka sabay ni Mama Mary para matikman ni Mama Mary ang papang niluto mo bakang. Naku, mahirap. Tour mo kami buong Japan kang pwede. Ang gusto ko sa Japanese food yung ramen at cup noodles. Apakasarap. Kahit ako gusto ko din yung ramen at yung cup noodles. Para sa akin, gusto kong content yung pinakagusto mong lugar sa Japan na gusto mong balikan sa Japan. Pwede. Yes, Kang, as in patok na patok yan. Isang lapad ukay-ukay set outfit. Okay, luto ka para sama si Inday Kang, sikat ganin. Sama si Inday Kang, wala pa nga siyang wala pa siyang visa. Kahit anong content gawin mo palagi para kumunod. Thank you, Ma'am Jovi. Hello ka, magbasura ka diri Japan. Adjud kay makuha mga gwapa items ka. Ma'am Jovi, saan po ba kayo? Food trip pwede. So wala tayong diet ha kasi may food trip. Baka ilan kayo punta ng Japan. Okay, so ang pupunta ng Japan, eto na. Ako, syempre sila Mama Mary, Papang, si Ichang, si Iji, si Mika, ako, si Ate Jujit, Kring, 8. Ulitin ko po, ito po yung pupunta at pabalik at pauwi na ng Japan this coming August 20. Mama Mary, Papang, Iji, Ichang, Mika, ako, Ate Jujit, and Kring. Then kung lumabas yung visa ni Inday Katok before 18, pang-Siyam siya. So, Siyam kami. Hindi pa ba si Amo? 10. Oo. Pang-10 si Inday Katok kung nalabas yung visa niya. So, hopefully sana lumabas yung visa ni Inday Katok, pang-10 siya. So, marami kami. Kang, I hope magkuta mo nila Madam Ani o Ate Lynn Tamagaki. I'm hoping, sana magkita kami ni Ate Anisha at ni Ate Lynn Tamagaki, di ba? Nakakaloka yun, masaya yun. Oo, mag-dumpster. Ma'am Jovi. Bisag asa man jud lami mga pagkain pero nasa imuha na pagkontrol. Pwede man kamukaon ana mga lamian nga pagkaon pero dili da ganon. Oo, kang ano lang uy ka.
Okay na, kaloka ka. Kahit anong content kang manood pa din naman kami, kahit araw-araw yung paglinis mo sa bahay ni Amo, basta solid supporters mo manood din yan. Thank you, Ma'am Adri. Pero guys, sa tingin nyo ba patok yung dumpster? Dumpster ba ang tawag nun nung pagkukuha ng mga basura? Bakit dumpster? Sa tingin nyo guys, patok yung dumpster? If ever gagawin ko yan, patok kaya yun? Oo, mag-click kaya yun guys. Comment down sa tingin niyo, mag-click kaya kung gagawin ko yung content, yung dumpster o yung pagkalkal ng mga basura. Street interviews ka. Mahirap pag street interviews kasi sino naman interviewin ko yung mga Hapon. Hindi nga ako marunong mag Nihongo. Kailan ka po uwi isa sa abangan niyo na lang po Ma'am Evangeline. Kaon og fresh at Thai. Ay, nakain na ako niyan. Pero hindi ko yata medyo na-vlog yan. Kang, ano ang pasabog sa'yo ni Mama Mary sa kaarawan mo sa Japan? Justin, hindi ka po alam, pero sabi nga ni Mama Mary, nasabi niya sa akin yan once, na meron daw siyang, ano ba tawag dito? Siguro yung, regalo nga kasi kaarawan ko naman, meron daw siyang regalo sa akin. So I don't know kung ano yon. Wala ako idea as of now, pero masaya ako kasi my goodness gracious, my God, sa Japan lang naman ako magbe-birthday. So napakasaya ko kasi hindi ko po lubos na isip, hindi ko na imagine na anong tawag dito, isang katulad ko ay magbe-birthday sa Japan. 'Di ba? Parang may nakakaloka. Parang totoo ba 'to? Magbe-birthday ako sa Japan, which is in my 30 years in life, in my 30 years nagbe-birthday ako sa Hasaan lang talaga, Hasaan or sa Hasaan. Yes, Hasaan nga. Kasi noon after high school ko, kasi nagwo-work na ako ng kasambahay sa Cagayan de Oro, sa syudad talaga. So pag birthday ko naman, umuwi naman ako sa bahay. Kasi nga, November 1 yung birthday ko, which is All Saints Day. So wala talagang reason na, mag-celebrate ako sa ibang bahay or sa ibang tao. Kasi nga All Saints Day yan. So kailangan mo talagang umuwi sa bahay kasi nga All Saints Day, kung baga sa Bisaya pa kalag-kalag. So kailangan mo talagang umuwi kasi nga dadalaw ka ng mga mahal mo sa buhay na nasa langit na, punta ng sementeryo. So walang reason na magse-celebrate ako sa ibang lugar, sa ibang bahay, sa ibang tao, sa ibang pamilya kasi nga kailangan ko umuwi. So in my 30 years in life, doon talaga ako nag-celebrate sa Hasaan. So ngayon, di ko ma-imagine magse-celebrate ako sa Japan. Di ba kaloka? Oh my God. So, may regalo daw si Mama sa akin, pero ngayon as of na wala ko idea. So, excited ako. Ang daming mga bagay na excited ako. Unang-una, yung pabalik ng Japan for my second time. So, excited po ako, guys. Kailan ka po uwi na nga saan? Okay. Mag-housekeeping kang, yes, sure na yun. Maiyak na naman si Mama Mary kang Ate Marisol, hello. Cooking show, paturo ka kay Mama Mary. Okay. Ayan, kang October may snow na kagaya dito sa Korea. Seryoso, Ma'am Fina? October? Okay, kasi nga nasabi sa akin na August, September, October. Kasi nga nasabi sa akin, sino ba yung nagsabi sa akin? Si Papang yata. Ang summer is until August lang. So August, September, balik na naman yung cold, yung ginaw. Totoo ba na ang yung summer is until August lang? Dumpster, mahirap kang wag masyado yan dito sa Japan. Alis, bawal kasi yan dito. Ayun nga, bawal. Dahil yun kasi ang ganda mo pala pagpayat ka kasi nakita ko mga picture mo noon. Sexy mo pa noon. Thank you. Good luck, Bakang, and God bless you. Di pa siya makauwi ng Hazaan. Siguro after niya mag-Japan. Live ni Dilikoy, late upload. Fuji Q, yes, pupunta kami na, abangan nyo po, if ever matutuloy sa Napakazi Brenda at Jigjag, pupunta kami ng Fuji Q at sasakyan namin yung pinakamataas na roller coaster sa buong mundo. Ayan, nasa Guinness World Record yan. So that is my first time. Actually, nakasakay na ako ng mataas din na roller coaster sa Yomirio Land, pero mas mataas daw sa Fuji Q. So kaloka, my God, excited ako. Reels ni Adili ko ani siya story ni siya Ralph dili ni Reels.
Jackie Joy, kala ko po galing ka Japan, uwi ka na. Sa birthday ba ni Mama Mary, nasa Japan ka? Yes, andun ako sa birthday ni Mama Mary. That is October. Oo, October. So, hindi ako sure sa date. Pero October po ang birthday ni Mama Mary. At abangan nyo po kung sino yung makikisaya sa amin. Abangan nyo kung sino ang pupunta, sino ang hahabol, at sino ang makikiselebrate sa birthday month ni Mama Mary. So, super excited, super saya. Kaya abangan nyo po kung sino-sino sila. Marami po sila for sure. At ni Maria Faye, girl name. Mag-scuba diving ka. Asang mag-scuba diving? Oo. Magtingin ka sa YouTube. Ilan kayo punta Japan? Sabay-sabay ba kayo nila Mama Mary? Ma'am Nilia, sinasabi ko na po kanina, siyam po kami, pang-10 po si Inday Katok if lumabas yung visa niya. Kailan nilabas na visa ni Inday Katok? Yun po yung tanong Ate Maria Cristina Olodera, which is hanggang ngayon, hindi ko po masagot-sagot kasi hindi naman po ako yung nag-aasikaso. Oo, so naghihintay lang din po ako sa resulta. So, antayin na lang natin. Mga street food naman, mukbang nyo. Kang street food, wala masyadong street food sa Japan, which is, ang street food, sa Thailand talaga yan. For sure, sa Thailand meron. Pero sa Japan, wala. Kasi napakalinis ng street nila. As in, my goodness, wala talaga. Wala akong nakitang street food sa Japan. Wala. Ate Jennery, Ate Jovi, okay, Ma'am Linda, ayan. Ayan, live ni siya, idili. Kuan ni siya, koy. Ano ba tawag dito, koy? Fast forward. Okay na ta? Q&A kayo nila, Brenda. Pwede, pagdating nila, ikaw na Jud Manoy ba? Miss you, Manoy. Ate Joy, Ate Lola. Si Kenneth. Si Kenneth. Kaloka. Pang 10 si Kenneth. O, so, pang 11 si Inday Katok. Ang dami pala namin. Kaloka kayo. Okay. Anyway, so enjoy sa Japan ulit. Sana makita-kita pag mamasyal kayo. Thank you, sana magkita din tayo Ate Maria Cristina. Paano pag hindi pa na-release na huli si Inday Katok? Okay, so ito yung mangyayari pag hindi pa lumabas yung visa ni Inday Katok. Okay. So andun na nung kumuha ng visa si Inday Katok, kasama namin si Jigjag at si Papi RF, which is kukuha din sila ng visa 3 months. So andun ako sinamahan ko sila. Siguro I think that was first week on this month, first week of August. So 3 months yung kinuha nila, sabay sila, pinarash namin ng bongga si Inday Katok kasi nga isasama ni Mama Mary sa Inday Katok ngayong August 20. So pinarash yung kay Inday Katok, which is yung kay Jigjag at kay Papi RF hindi pinamadali. Kasi October pa naman sila, ihahabol lang sila. Yung kay Inday Katok pinaparash talaga ng bongga kasi nga isasabay siya sa Discovery August 20. So ayun nga, until na wala pa. So if ever kung hindi lumabas yung visa ni Inday Katok before 18, kasi yun yung deadline, kasi hindi na pwede kumuha ng ticket sa 19, 20, hindi na pwede. So may deadline po sa pagkuha ng ticket, which is until 18 lang. So if ever kung hindi lumabas yung visa ni Inday Katok this coming, before 18, siguro sasabay na po siya kina Jigjag at kina Kaze Brenda this October. Kasi hindi naman pwedeng hahabol sa Inday Katok na wala siyang kasama kasi nga first time siya. Kasi na-experience ko na yan, napakahirap pag first time ka, especially sa Inday Katok, nervyosa po siya. So hindi pwedeng hahabol siya nang siya lang mag-isa kasi nakakaloka, lalo na pag first timer ka, especially sa immigration, nakakaloka. So pwede kang ma-offload talaga, especially pag hindi mo kasama yung sponsor mo. Nako, good luck talaga. Oo, lalo na pag hindi ka marunong sumagot, ay nako, kilala ko pa naman si Inday Katok, parang pareho lang kami. Oo, may pagka-BO-BO din. Okay, matutuwa ka siguro pag hindi kasama si Inday Katok, bully ka kay Inday Katok. Grabe ka, El Tolentino. Hello, bashers. Bakit naman ako matutuwa kung hindi ko makakasama si Inday Katok? Pinagdadasal ko nga yan kasi unang-una po, si Inday Katok po nakakuha, siya po ang unang nakakuha ng passport sa amin, which is yung pinakuha kami ni Mama Mary, si Inday Katok po yung unang nakakuha. Oo. So siguro konsensya ko naman po siguro kung matutuwa ako na hindi niya nakuha yung visa. Grabe naman po kayo mag-isip. Oo, hello, mang ka sa YouTube. Okay, Kang, ako story ni mo ayo pag story usahay Kang. Okay, Sir Alfred, Kang, for your cholesterol, lagay ka lemon sa water mo, yung pinaka-water mo, mabilis mag-normal cholesterol mo. Okay, Ma'am Julian, thank you. Saan magpasko sila, Mama Mary? Japan. Yes, Kampatok yung dumpster, sikat yan sa US.
sige ka na kang hindi, yes, patok yan. Hindi, bakit? Patok na patok. Dumpster, they're so fun gawin. To be follow na lang si Inday. Go ka basta dira kung patlabot patakaran sa Japan. Kaso bawal minsan kalikutin ang mga basura dito, baka pagalitan ka. Yun nga yung parang may something talaga parang 'di ba nakakaloka. Tapos syempre kung pagalitan tayo, hindi kami magkakaintindihan kasi hindi ko naman naintindihan yung Nihongo. So 'di ba parang baka ano pa mangyari. So which is yung pagda-dumpster talaga medyo 50-50 talaga. Patok siya, pero sa Japan kasi walang masyadong ganyan Actually, yung mga napapanood ko ng mga dumpster, yung mga nagkakalkal ng basura, more on US talaga siya. Nasa USA, nasa Amerika talaga. Oo. Sa Japan, di ba sa Japan, wala naman kayong makitang ganyan na nagkakalkal ng basura. Meron ba? Comment down if meron kayo ganyan. Nakikitang nasa Japan nagkakalkal ng basura. I think wala. Si Laika Guerrero, ginawa niya po yun. Oo, pero sa US kasi yun. Oo, sa US kasi yun. Kasi usually nakikita ko, actually pinapanood ko naman talaga yung mga ganyan. O sa US talaga, Amerika talaga yan. Pwede. Come for your, okay, go ka, try mo yun daw, okay, mag-dumpster ka na lang kang. Aliso daw ang dumpster sa Japan kang halos bawal doon. O, di ba, Ma'am Andy La Cruz, ikaw naman. Fuji Q Highland Park kung saan yung isa sa pinakamatas roller coaster sa buong mundo. Yes, tama. Baka ang kailan ang birthday mo? November 1, Atiling Tamagaki, hello. Ang birthday ko po is November 1 and I'm so happy, I'm so excited kasi nga, my God, first time ko pong mag-birthday, hindi sa ibang lugar, kung hindi sa ibang bansa talaga. Di ba, nakakaloka? So, November 1 po, doon po ako magsiselebrate ng aking birthday, first time in my life, na magsiselebrate ako sa anong tawag dito, sa ibang pamilya, hindi lang sa ibang lugar, kundi sa ibang bansa talaga ako magse-celebrate. So sa Japan, magse-celebrate po ako ng aking 31st birthday, 31, sa Nakanoshima, Japan. Yay. Bisag lapad ihatag sa imuha kang. Iba kasi ang dumpster dito sa Japan, hindi kagaya sa ibang bansa. Yes, Ma'am Leia. Oo. Atiling Tamagaki, ano gusto mo sa birthday mo? My God, kung tatanungin lang ako, Atiling Tamagaki, anong gusto kong wish ko sa birthday ko? Syempre, good health. Good health for me, kasi kailangan ko talaga ng malakas na pangangatawan, o kasi ang daming umaasa sa akin, especially my family. And the second is good health sa aking family, especially sa parents ko, sa mama ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko. And third, the last, is good health sa mga mahal ko sa buhay. Oo, yun lang naman yung wish ko. Kasi for me, as of now, importante talaga sa akin yung kalusugan. Importante sa akin yung health. Importante sa akin yung malusog ako araw-araw. Diba? Importante sa akin yung hindi tayo mahina, bagkos malakas tayo araw-araw. Mas important sa akin yun ngayon. Mag-13 nakakambasig 13 nakalapad. Uy, kaayahay ba yun kaayo? Live replay lang po. Ay dili Ralph, nabuang ka man siguro Ralph. Mary Jane, hello. Correct jud kang. Oo, di ba? Punta kay Sir ka sa Apple Park. Sana si Claudine na kapunta din kasi deserve niya, masipag na bata. As of now, hindi pa po kasi nag-aaral pa po niya. So kailangan niya magtapusin muna yung pag-aaral niya, which is especially nabigyan siya ng fully support or ng scholarship ng Marist Collection. So kailangan niya patapusin muna yung ang kanyang pag-aaral o bago na yung mga ganyan-ganyan. So as of now, huwag muna natin isipin yan yung kay Claudine kasi nga nag-aaral pa yung bata. So I think may 2 years pa. Oo, para makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Hello Ate Pam, hello Ma'am Neneng, Ma'am Tata, hello.
ang lagi mo live yung OOTD mo pag nasa Japan ka na, excited ako makita. Actually, yung OOTD, hindi na masyado ako mag-OOTD, especially ngayon is yung cut ng hair ko is pang lalaki na. So, asahan nyo na po yung mga OOTD ko dun sa Japan is yung pang boy na talaga, pang male na talaga. Oo. Ayan. So, lahat excited sa aking birthday. Oo. So, sa lahat ng mga followers ko dyan sa Japan, alam nyo na ha, Becca naman. But anyway, guys, actually, nasabi sa akin ng mga Marinad, meron daw siyang regalo sa akin. Oo. So, ano kayo yung regalo niya sa akin? Comment down if may idea kayo. Kandandahan kayo sa pag-inom ng alak kasi unhealthy yan. Yes, Ma'am Merly. Yan naman po ay banding namin at hindi naman po pagdating ng Japan, super busy na eh. Hindi na po kami umiinom doon masyado. At pag umiinom lang kami, yan po ay bandingan lang talaga namin at hindi naman talaga totally na inom talaga ng inom. Ate Linta Magaki, ang wish ko lang talaga sa aking birthday is for my 31st birthday this coming November 1, which is doon ako magbe-birthday sa Japan, sa Nakanoshima. Ate Lin is good health lang talaga sa sarili ko, sa family ko, at sa mga mahal sa buhay. Pero kung tatanungin niyo po ako, Ate Lin, kung ano talaga yung birthday wish ko birthday wish ko is hindi na para sa sarili ko eh. Oo. May kahilingan man po ako, hindi po para sa sarili ko. Siguro para sa mga mahal ko sa buhay, sa mga nakapaligid sa akin. Kasi ang dami ko talagang plano o ang dami kong gustong mangyari. Hindi po para sa sarili ko, kundi para po sa pamilya ko. Oo. Kung meron man talaga akong kahilingan, kung meron man talaga akong wish sa birthday ko, hindi po bagay, hindi po material, o hindi po kung ano-ano po yan para sa self ko, hindi po yan. Okay, I just want you to be honest, guys, ha? Gusto kong maging honest sa inyo kasi yung bahay namin hindi pa na blessingan yung bahay. Yung bahay namin. Oo. Oo, yun nga, anong gusto ko or anong wish ko. Oo, kasi as of now, wala akong ibang hiling, wala akong ibang gusto. Isa lang, kasi yung bahay namin hindi pa napablisingan. So, ang gusto ko lang talaga mangyari, actually, kaya ko namang gawin yan eh. Oo, di ba? Taray. Oo. Di ba? Actually, kaya ko namang gawin yan. Pero, yun lang talaga siguro yung gusto ko as of now. Yung bahay kasi namin, hindi pa napablisingan. So, gusto ko talaga mapablisingan talaga yung bahay namin. O, especially pag makauwi na akong, gusto kong pablisingan yung bahay namin. Kasi, kasi yung paggawa talaga nun, pagtayo, until now, hindi talaga siya napablisingan. May altar siya, pero, oo. Ate Trinidad, bili kita sing-sing, basta, halagang 4 na lapad lang kay Mama Mary. Ha? Seryoso, Ate Lynn? Bili kita sing-sing, basta halagang 4 na lapad lang kay Mama Mary. Oh my God, thank you, Ate Lynn. Wow, tari, may sing-sing ako. Oh my God, seryoso? Well, thank you, Ate Lynn. Yehey. Actually, yung mga ganyan, guys, napaka-bonus na talaga yan. Na may mga taong ganyan, nagbibigay kusa. Oo, nagbibigay kusa, nagbibigay ng buong puso, di ba? Nagbibigay sila, which is, masaya sila na nagbibigay sa taong yon, which is, my God, super blessed. Thank you, Ate Lynn Tamagaki, my God. Bibilhan niya ako, or regaluhan niya ako ng sing-sing. Yehey, thank you. Hindi pa nga, malayo pa nga yung birthday ko, Ate Lynn, pero, ayan, thank you so much. Oo, seryoso. Wow, thank you. Yay. Actually, malay pa ng birthday ko. August, September, October. But anyway, thank you, Ate Lynn. I love you so much. Oo, seryoso. Yay. At least naman makauwi ako na saan. Meron din akong, di ba? Meron din akong sing-sing. Oh, thank you, Ate Lynn. Very supportive ka talaga. Dam kaya baka versus until now.
Thank you. Yan talaga si Ate Lynn. Ewan ko, wala talaga akong masabi. Oo, no, it's speechless talaga ako. Sabihin mo kay Mama Mary, sikot ka. Okay, Ate Lynn, thank you. Ate Ayong, hello. Ever since talaga, Ate Milin Toledo, ever since talaga, napaka-supportive niyan si Ate Lynn. Yung mga ups and downs ko sa pagbablog, sa buhay ko, andyan na po siya until now, na parang guminhawa tayo. Andyan na po si Ate Lynn. Hindi niya talaga ako iniwan sa ere. Oo, hindi niya talaga ako iniwan sa ere. Hindi niya talaga ako, pinabayaan, bagos andyan lang po siya nakasuporta sa lahat, sa inyo, sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat. At yung iba, nung mga ups and downs, yung mga nangyaring mga, di ba, yung mga bangungot, yung mga andito hanggang ngayon, nandito pa rin. Salamat. Thank you so much. Nandito pa kayo. Oo, thank you sa mga bagong followers. Maraming salamat. Ate Lynn, thank you. Wala akong masabi, alam mo yan. Oo, my God. Thank you talaga, as in, Ate Waxy, congratulations. Oo, si Ate Waxy ay merong magandang advokasya. Oo, and natutuwa din ako noon kasi syempre nakapagbigay si Ate Waxy ng isang, 'di ba, ng isang pangarap ng isang bata na which is matutupad talaga at natutulungan ni Ate Waxy ng House of Waxy. So, congrats Ate Waxy, ipagpatuloy mo lang yan, laban lang. So, andito naman ako nakasuporta sa iyo palagi. Oo, ayan. So, Ma'am Vivian, Ma'am Evangelio, Ma'am Acela, Ate Lynn Tamagaki, alam mo yan, thank you. Thank you so much. Maraming salamat, Ate Lynn. Maraming salamat. Oo, oh my God, natutuwa lang po ako kasi hanggang ngayon, andito ka pa rin. My goodness gracious, sa mga nangyari sa akin in the past, andito ka pa rin. Thank you, maraming salamat, Ate Waxy, for that. Thank you so much. Ate Crystal, especially sa Ate Crystal, thank you, maraming salamat. Ate Maria, Springel Breeze, thank you. Ate Crystal, thank you. At my goodness, ang dami nating pinagdaanan, di ba? Mga defenders, thank you so much. At andyan pa din kayo. Salamat always. Andito lang din kami at always nakasupport. Thank you, Ate Waxy. Maraming salamat. Daghan kay salamat. Si Ate Alay nanonood. I just wanna say thank you din kay Ate Alay. My goodness gracious. May guardian angel in my life. Kung wala siya sa buhay ko, may ganda, kaiyak. Naiyak na naman ako, pero ayoko maiyak. Pagod na ako umiyak. Pero minsan, masarap sa feeling kapag naiyak tayo. Masarap sa feeling kapag naiyak ka. Masarap sa feeling kapag tumutulog yung luha mo. Kasi parang, hindi naman lahat umiiyak is malungkot. Hindi naman lahat ng umiiyak ay may pinagdadaanan. Hindi naman lahat umiiyak ay, anong tawag dito, ay may mga masalimuot na nangyari sa buhay. Mayroong iyak na masaya, merong iyak na may kaginawaan sa puso, 'di ba? So minsan masarap umiyak. Ma'am Cristel, Ma'am Ate Cassie Gown Collection, hello. Ma'am Inday, Ate Pam, hello. Ano nangyari sa visa? Basta andito lang kami mga defenders mo, kang silent viewers kami minsan. Ate Crystal, thank you so much. Thank you. Walang masama kung iiyak tayo kasi iyak 'yan na masaya lang, 'di ba? Ma'am Shelo, shout out kay Ate Ayong, hello Ma'am Inday, Ma'am Shelo de la Torre, at Ma'am Judy Ann Abanis Baking, Tears of Joy. Yes, Ma'am Joy. Nga Tears of Joy. Hindi ibig sabihin na umiiyak ka dahil malungkot ka. Hindi ibig sabihin na umiiyak ka dahil may pinagdadaanan ka sa buhay. Meron ding iyak na masaya ka. Umiyak ka dahil masaya ka. Umiyak ka dahil natutuwa ka sa mga nangyari sa buhay mo ngayon. So that is a Tears of Joy. Ma'am Crystalline Kawaing Sagario, Ma'am Elna Galing, hello po sa inyong lahat. Minsan masarap din umiyak, 'di ba? Lalo na pag meron kang nasasandalan. Ayan. Pero kahit wala kang nasasandalan or wala kang kasama, andiyan naman si Lord. Pwede mo siyang iyakan. Minsan silent viewers lang kami pero nakasubaybay kami sa history mo. Gusto namin matapos mo lahat ng mga problema mo at gumanda pa ng lubos. Thank you, Ate Pam. Sa lahat po ng mga pinagdadasal ako, sa lahat po ng mga, sa inyo ngayon na mga nanonood na sinasama ako sa mga prayers ninyo, maraming salamat.
napakalaking bagay po sa akin yan. Napakalaking tulong po sa akin yan. Yung palagi nyo akong sinasama sa mga prayers na, especially yung mga nagme-message sa akin, yung mga nagchat-chat sa akin, nagpe-PM sa akin. Oo, sobrang na-appreciate ko talaga yung kasama ka sa prayers ko. Ayun, don't worry, magpakabait ka lang, mga ganun na mga words na sobrang na-appreciate ko po yan. Napakalaking tulong po yan yung sinasama niyo po ako sa prayers niyo. Thank you so much, Ma'am Charity, Ma'am Karen, Ma'am Jennifer. Di ako makatulog na naman, Ate Crystal. Ay, uminom ka dyan, Ate Waxy, ng wine or ano bang inom, may lambanog ba dyan, uminom ka para makatulog ka. Okay, Ma'am Letty, kang naana visa. Actually now, as of now, wala pang visa si Inday Katok. So, yun nga, yung caption ko nakakalungkot kasi nga, nakakalungkot talaga. My goodness gracious. Jovi, kumusta? Laban ng Mudia, Jove. Okay, Ate Baby Antolin. Ma'am Lerify. Okay, Ma'am Lerify. Tragy. Ma'am Rolenda. Laban lang. Okay, buta juga kayo pabalikon kag Japan. Yes, I am so happy. Actually, hindi ko inakala, hindi ko in-expect na makakabalik ulit tayo ng Japan. Ma'am Evangeline, God is always, yes, God is good always, all the time, God is good. Hindi ko po inakala, hindi ko po in-expect, hindi ko po inaasahan na makakabalik po tayo ng Japan for the second time. So, God is good, maraming salamat. So, lahat ng mga bagay ay, anong tawag dito? Lahat ng mga nangyayari ngayon ay plano po ng Diyos. Lahat po ng mga, kung ano man yung nangyayari sa buhay ko ngayon, sa mga buhay ninyo, yan po ay plano ng Diyos. Kung naghihirap man kayo, laban lang. Oo, labanan nyo lang. Actually, napanood ko yung homily ni Father Fidel. Father Fidel yun. Actually, sinare ko nga yun sa aking page. Oo. Sabi niya, kailangan kung andito kayo sa stage ng buhay nyo ngayon na nahihirapan kayo, kung nasa stage kayo ng buhay nyo na lagi kayong umiiyak, kung nasa stage kayo ng buhay nyo na parang malungkot kayo, fight lang, lumaban lang kayo kasi kung hindi niyo yan lalabanan at kung wala kayong faith, wala kayong trust kay Lord, hindi nyo mararating yung mga magagandang plano, yung mga bagay na nakalaan para sa inyo. So, huwag kayong sumuko, guys. Sa ating mga viewers ngayon, sa mga nanonood ngayon, kung nasa stage kayo ng buhay nyo, na nalulungkot kayo, umiiyak kayo, may pinagdadaanan kayo, laban lang, magdasal lang, magsimba, magdasal, oo. Magtiwala lang sa Kanya. Magtiwala lang po kayo sa Kanya at manalig po kayo, magdasal, magsimba at kailangan nyo lang gumawa ng mabuti. Oo, laban lang jud kang balag walay kalaban. Oo, actually yung kalaban natin is yung panahon, yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Yun yung kalaban natin. Actually wala talaga tayong kalaban na yung sinusugod tayo sa bahay, tapos may dalang itak, or minsan yung kalaban yung naniningil ng utang, pwede din yun. Pero yung kalaban talaga natin is yung panahon, yung nangyayari sa paligid natin, yung mga pinagdadaanan natin, yun yung talagang kalaban natin na kailangan nating harapin. Oo, wag mong sukuan, bagkus labanan mo, oo, harapin mo. 'Di ba? Kung gusto mong umiyak, iyak mo yan sa Kanya, 'di ba? Oo, grabe ang itak. Oo, yan yung mga kalaban yung may itak na dala. So, which kailangan mong harapin yan. Ma'am Rowena Cabardo. Ganyan lang naman, guys. Kasi actually, nung ako, hindi talaga ako sumuko eh. Oo. Actually, guys, nung mga panahon, babalikan natin yung mga panahon na yung masalimuot na nangyari sa buhay ko last year. Nung nangyayari sa akin yun, yung mga bagay na hindi ko dapat gawin, yung mga bagay na ginagawa ko which is very wrong, alam ko mali na ako nun eh, super mali na. So, nakapag-decide ako na my goodness gracious, kailangan ko talaga ng tulong. Kailangan kong magmakaawa, kailangan kong puntahan to, kailangan kong humingi, kailangan kong puntahan ang lugar na to, kailangan kong makita ang lugar na to, at kailangan kong humingi ng tawad, kailangan kong humingi ng tulong, kailangan kong magmakaawa. Oo, so,
So, nakapag-decide ako guys na kailangan kong puntahan talaga ang lugar na yon. Alam nyo ba guys kung saan at kanino? Comment down if alam nyo. Ulitin ko po, noong mga panahon na nasa masalimuot ako, yung mga dark times, oo. So, naisip ko, my God, hindi na to tama. Oo, naisip ko, hindi na talaga to tama. So, nakapag-decide talaga ako na kailangan kong puntahan itong lugar na to, itong taong to. Kailangan kong magmakaawa, kailangan kong humingi ng tulong, kailangan kong, my God, before. Kay Ate Alay, hindi. Kay Mama Mary, hindi. Before pa, yung mga dark times pa talaga, which is yung mga bagay na dapat hindi ginagawa ay ginagawa ko, is very wrong talaga. Oo, naisip ko talaga doon. Oo. 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 Yan, comment down. Actually, tatlong lugar yon. Stephanie, hindi. Best friend mo, hindi. It takes a lot courage to recognize one's fault and especially to seek for help. Ano daw, Ate Waxy? Ate Waxy, nag-i-English ka na naman eh. Tagalogin mo na yung Ate Waxy. Sa simbahan, church. Inubo tuloy ako. Tubaga akong pangutana kang ano dili mamukita ni Scarlett nagnaan mo siya sa Davao. Okay. Kung nasa Davao po talaga siya, kailangan po talaga kami magkita. Sino ba yung nagtanong? Alfred Cañete. Sir Alfred, kung si Scarlett po nandito sa Davao at dito din ako sa Davao, so kailangan talaga kami magkita. Ha? Yan po talaga i-requirements po talaga na pag kung sinong social criminals ang andito sa Davao, kailangan kong kitain. Kasi nga andito din ako sa Davao. Sila Alfred, pakisagot please. Sa mukha ni mukha, imbis nag-internalize ko din sa kagabi noon. Oo, Tagalogin mo na lang kasi o binisayaan na lang good. Kwarto lang nagmuni-muni. Hindi, actually, no mga panahon yon, yung mga panahon na dark times ko, yung mga bagay na ginagawa ko na hindi ko dapat gawin. One day naisip ko, hindi na to pwede. Parang maling-mali na talaga, parang oh my God, parang nakakaloka na. Oh my God, kailangan ko na talaga humingi ng tulong. Kasi sa sarili ko, pinupush ko yung sarili ko noon, pinupush ko talaga yung sarili ko, tutulungan ko talaga yung sarili ko. Kasi yun nga sabi nila, walang makakatulong sa'yo kundi sarili mo lang. So ginagawa ko yun hanggang sa hindi ko talaga kayang gawin. I mean, ginagawa ko pero wala na talaga, parang wala nang chance. So naisip ko, my God, kailangan akong pumunta, kailangan akong magmakaawa sa kanya, kailangan ko ng tulong. So, I decided na pumunta ako ng simbahan. Napakalayo. Kasama ko pa si Claudine, if naalala nyo, kasama ko pa si Claudine at si Mamshi. Oo. Oo, tapos, anong tawag dito? Sa simbahan ako pumunta. Hindi ko lang natatandaan kung anong lugar yon, pero medyo malayo-layo. Ayun, so kailangan kong pumunta ng simbahan, humingi ng tulong sa kanya, magmakaawa, kasi hindi ko na alam yung gagawin ko. So I decided na pumunta sa simbahan, which is kilalang-kilala yung simbahan na yon, na maraming pumupunta, especially sa mga taong kailangan ng tulong or tulong. So, actually, tatlong simbahan.
tatlong simbahan yung pinuntahan ko. Pumunta din ako sa Nazareno. Oo, Nazareno. Pumunta din ako sa Nazareno. Tapos, yun. Kunento ko ang lahat. Sinabi ko ang lahat. Oo. Humingi ako ng help. Humingi ako ng help. Sinabi ko sa kanyang lahat. Oo. Iniyak ko doon ang lahat. Ate Mikay Gab, ay naku, sanay na ako sa mga basher, kaloka. Ngayon pa ba ako hindi masanay sa basher? Hindi naman kailangan, pero yung pinagsamahan nyo, ganun na lang ba? Bakit po ba, magtatapos na po ba yung pagsasamahan namin? Hindi po, andito si Scarlett, andito ako, so kailangan ko ba talaga siyang makita? Kailangan ba kaming magkita? Bakit? Pag hindi ba kami magkikita ngayon, magtatapos na ba yung pagsasamahan namin? I think hindi naman po siguro. Oo, hindi po dito nagtatapos ang lahat. Ang dami pa pong pwedeng mangyari, ang dami pang panahon. My goodness gracious. Oo. 'Di ba? Pag hindi ba kami magkita ni Scarlett, magtatapos na ba ang lahat ng relasyon namin o yung pinagsamahan namin? My goodness gracious. Kala mo eh. Nag-live pa kung Ma'am Karen, ang laking pinagbago mo. Bakang good job. Thank you, Ma'am Karen. Bakit? Ano po pinagbago? Kaya nga, di ba, kaluka kayo. Pag hindi ba kami magkita ni Scarlett, patatapos na yung pinagsamahan namin, sinasabi ko mang, pag hindi kami magkikita, ayoko na sa kanya, ganun. Kaluka naman kayo. Sir Alfred Cañete, I think alam niyo po kung anong reason o pinamalalaki mo lang yung issue, 'di ba? Sa tono po ng pagtatanong ninyo, parang anong tawag dito, parang bully din kayo eh. Parang nang-aasar kayo eh. O tapos kung sasabihin ko kung anong reason, ipagkakalat mo doon. Kung sasabihin ko yung totoo kung anong reason, tapos magla-live sa Scarlett, magko-comment ka na naman doon. Tapos ipagkakalat mo naman ganito, sinabi ni Bakang, ganyan, hanggang sa mag-away kami. So happy kayo doon, Sir Alfred Cañete? Chismoso din kayo eh. Masaya, Sir Alfred, masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon? Parang, my goodness, may pinagdadaanan ka ba? Or nangungulit ka lang? Bored ka ba? Sir Alfred, bored ka ba? Or boring ba buhay mo? Hindi ako marites ka, hindi ako ganyan ka nga, parang galit. Kaya alam mo pala eh, o ba't ka nagbabarites? Bakit palagi mong, pwede naman ka mag-comment ng isang beses, pero inulit-ulit mo talaga kasi nga hindi ko nababasa, inulit-ulit mo. So anong gusto mo mangyari? Gusto mo talagang sagutin ko yung reason. Para saan? O, dahil chismoso ka. Ayun, basta happy-happy lang po. Bayaan, yeah. Ma'am Rosette, hello. Itim ang budhi mo, Alfred.